Good morning mga kapasyon, mga paps. Ngayon nakikita nyo dito sa video yung meron ditong dilala yung customer na Rapid Rapid 150. So issue nito sa mga naka-Rapid ito, panoorin nyo ito para baka na-encounter yung ganitong problema. So ang problema nito mga kapaps ay dito sa gulong. Ito sa gulong niya, nag-iingay siya kapag may angkas, no? Baka na-encounter nyo yung parang tuk 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 tuk, yung yung bearing, parang ganon yung tunog niya. So kakalasin ko to part na yan, kakalasin ko yung part na yan. Totoo, nakikita nyo sa video, totoo. Kakalasin ko to, no? Chichikain ko yun para ma-check ko kung yung bearing mismo, okay? So, para malaman natin yan, chichikin natin, no? Kakalasin natin, papakita ko sa video mga paps, okay? Sa mga naka-Rapid, yun, panoorin nyo to para at least baka ma-encounter nyo, alam niya kung ano yung pwede yung gawin. Tara, simulan natin. Ito, yun yung part na yan, may bearing. So may oil seal din siya. May kalog nga mga kapaps. May kalog na siya, may play na siya. So hanapan na. Ayan. Kung narinig nyo, ayan. Ayan. So ito yung bearing na yun na nag-iingay kapag may angkas. Tok, tok, tok. Ayan. Kaya kayo, yung mga naka-Rapid, kung bago pa lang yung motor nyo, mas maganda linisan nyo to, tapos lagay ng bagong linisan nyo to, lagay ng bagong grasa para hindi nyo ma-encounter yung ganito. Kasi sa mga kasa, pag ina-assemble nila yan sa Rusi, hindi na nila nilalagyan ng grasa yan, basta linalagyan lang, sina-assemble lang nila, hindi na nilalagyan ng grasa ng maayos. Kaya nangyayari, after 1 year o ilang months, nag-iingay na to, lalo na kung madalas kayo nagkakarwas, tapos nabababad sa baha, sa ulan. So ayan ang nangyayari, kinakalabang to. Ayan. So kakalasin ko to. Papalitan. So kailangan natin ng circlip. Yan, kailangan nyo ng circlip tool tulad nito. Kasi meron So ayan, nakalas natin. Dalawang bearing tong papalitan. Ayan. Dito yan. So ayan, pag wala tayong choice kundi magpalit. May tama na talaga ng bearing na to. Ayan.
Okay? So pag pupukpok kayo, kailangan maghanap kayo ng pupwestuhan, no? Para di masira to, no? Lagyan nyo ng goma, yung tsinelas, bago kayo magpukpok. Okay? So bibili lang ako ng bearing nito para mapalitan. Okay? Wala na talaga siya. Lago. Okay? Bili muna ako mga paps. So ayan mga kapaps, nakabili na ako ng bearing. So yung size ng bearing niya, ayan. Ito. 6203. Ayan. Mas maganda dalhin nyo yung sample. Ito yan. Ayan. Mas maganda dalhin nyo yung sample kung para sigurado kayo. Pero para pares lang naman yan. Basta 6203. Sakyat. Okay? Huwag nyo napansinin yung mga ano na yan. Yun. So nakabili na tayo. So ang presyo nito ay nagre-range siya ng 100 to 150. So depende sa shop na bibilihin nyo, no? Kasi iba kasi 100 o minsan mas mura pa sa ibang shop. So depende sa area nyo mga kapaso, no? At depende rin sa mga shop na bibilan nyo. So yun lang. So meron akong tips na pwedeng i-share sa inyo para mas tumagal to. Sa to, linisan nyo na to bago nyo ilagay bearing. So wait lang mga kapaso na. So ganito mga kapaps, pag naglalagay kayo nag-install kayo ng bagong bearing, magkapalit kayo ng bagong bearing para mas tumagal yan, magtanggal kayo yung sa kabilang side, tanggalin nyo. Ito yung ginawa ko, yan. Sukitin nyo yung flat screw, dahan-dahan lang para hindi masira. Okay, gagawin nyo, maglagay kayo ng additional grasa. Yan, lagyan nyo additional kasi minsan kasi katagalan yung grasang nilagay dito hindi sapat, kaya siyempre katagalan sisira yung bearing. Kaya ako sa inyo, pag naglalagay kayo or nag-install kayo ng nagpapalit kayo ng bagong bearing, siguraduhin nyo na ganitong gawin yung style, no? Wait lang mga kapatid. So ayan, ganyan. Kung anong ginawa nyo sa isang bearing, kung yung gagawin nyo. Basta pag nagkabit kayo kahit isang part ng motor nyo na may bearing na lalo sa mga gulong, sa part ng gulong, sa mags, kasi i-expose yan sa sa basa. So lagyan nyo ng ganito. Yan. Tapos babalik nyo na yung takip. Yan. Sigurado ako tatagal yan. Kaya kasi isa kasi hindi sapat yung yung nakalagay na kailangan dyan, sikreto sa mga ganitong bearing. Dahan-dahanin nyo na sungkitin. Yan. Tapos lagyan nyo ng additional grasa. Kasi hindi naman yan nakukuha sa mamahaling bearing. Basta alam nyo yung diskarte, no? Tatagal yan. So yan. Yan gagawin nyo. Okay? Para mas tumagal yung mga bearing sa parts na tapos babalik nyo na to. So yan. So yan mga kapaso, no? So ikakapitan natin to para pagbalik ng customer okay na yung motor nya, no? So ayan mga kapaps, naayos na natin yung problema ni Wuxi Rapid, yung kanyang tok na ingay. Ito yung bearing yon. Ito yan.
So panoorin nyo na lang yung video, no? So hindi ko na binidyohan yung pagbabalik ng mga to. So ang importante na pakita ko sa inyo kung ano yung dapat palitan kapag na-encounter nyo yung ganong ingay. Yung kapag may angkas tsaka lang siya nag-iingay, pero pag walang angkas hindi siya mag-iingay, no? So ito yun, dalawang bearing. Okay? Ayan, Rapid 150 Rusi. Okay, solve na yung problema nito. So hinintay ko lang yung customer. Hello mga passion, mga kapaps, sa mga naka-rapid. Ayan, isa yan sa mga nagiging problema nyo someday, no? Kung okay pa yung bearing nyo, alagaan nyo. Kung kaya nyo kalasin to, kung stock pa, hindi pa nag-iingay, mas maganda alagaan nyo ng grasa para mas tumagal yung pyesa. So yun lang, simpleng tips lang to mga kapasyon, mga ka-rapid, mga kapaps. Yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless you all sa inyo lahat. Ingat kayo lagi, ride safe, peace out, bye bye.